Hello mga Kotomart, meron tayong isang very special car today. Isang electric car na BMW. Ito nga pala yung 2025 BMW i4 eDrive 35. Sa halagang 4,490,000 pesos, anong may bibigay sa inyo sa isang luxury electric car tulad nito? Well, sa video na to, alamin natin. So sa labas, nandito pa rin yung magandang roofline na makikita mo and yung silhouette that we also saw in the BMW i4 M50. Pero ngayon, instead of yung mga M Sport kits na maraming blacked out, meron ka mga blue touches here and there to represent na electric vehicle siya. A more efficient and low-key version. Siyempre sa harap, nandiyan pa rin yung debatable na tawag nilang mukhang ngiwi o sungki ng ngipin na napakalaking grill. Maganda pa rin naman yung LED headlamps mo. Pag tingnan mo yung BMW logo mo, meron yung blue ring dyan to denote that it is in fact an electric vehicle. Pag buksan mo itong mga pinto mo, makikita mo rin na frameless na ang windows mo. So very sporty talagang dating niya. At pagdating mo naman sa likod, meron kang extra blue accents. Pag binuksan mo naman itong trunk na to, kung akala mo sedan siya, nagkakamali ka dahil isa talaga tong Grand Coupe. So, lift back siya, mas malaki ang space mo for cargo. Para naman sa makina, well, wala naman tong gasoline engine, no? Again, fully electric siya. Kung dun sa BMW i4 M50, meron kang 544 horsepower. Dito, mas modest at 268 horsepower. Torque mo mataas pa rin naman at 400 Newton meters. Wala ka na ng all-wheel drive dahil single motor rear-wheel drive na lang to. At ang 0 to 100 kilometers per hour time mo from 3.9 seconds. Ngayon, 5.8 seconds. Matulin pa rin yan. Top speed mo, 225 kilometers per hour. So, hindi ka pa rin talo. At pagdating naman sa range, bumaba lang yan ng konti from 520 kilometers to 483 kilometers. Pero sa actual test namin, ang actual range mo ay nasa 309 kilometers lang. Not bad pa rin naman. Sa loob naman ng BMW i4, may expect mo pa rin ang napakalaking curves display mo. 12.3 inches big sa digital instrument cluster at 14.9 inches big para sa center touchscreen. This runs yung operating system na tinatawag ng BMW na iDrive 8.5 na medyo mahirap gamitin at first pero pag nasanay ka na, pwedeng-pwede na rin naman talaga. May wireless Apple CarPlay ka na, may Android Auto ka pa, at ang maupuan mo, napaka-komportable, power adjustable na rin, may memory function pa. Dito naman sa harap, mapapansin mo yung thigh support mo, na-adjust yan. A good feature that you've had since old BMWs. Pagdating mo naman dito sa likod, mapapansin mo rin na kahit na 4 series, ito technically i4, no? Yung space mo halos pareho pa rin naman sa isang regular base model ng BMW 3 Series. Pero syempre, dahil meron kang coupe na roofline, mas mababa ng konti pagdating sa headroom. Okay, so now drive na natin tong BMW i4 eDrive 35. And back mga last year yata, na-drive natin yung i4 M50, no, which is the higher performance version nito. But you might think na porkat hindi ito yung M model, yung high performance model ng BMW, na hindi naman siya masaya i-drive. Kasi, so much less power, diba? But you're wrong. Dahil sobrang sarap pa rin talaga i-drive nito. It still has that BMW feel, refined yung feeling, sporty yung feeling, and dahil nga modern BMW siya, it's not just all about sportiness. Kasi pag nilagay mo tong kotse sa comfort mode, ang gaan niya i-drive, ang tahimik niya, syempre electric siya, so wala kang tunog ng gasoline, wala kang tunog ng exhaust. What BMW gives you instead is yung tinatawag nila na BMW Iconic Sound. So, it will play this parang orchestral sound in here pag tinatapakan mo yung accelerator mo. And supposedly, it's like composed pa raw ni Hans Zimmer. So, maganda supposedly yung tunog. And does it sound good? I would say yes. Hindi ko sure kung naririnig mo masyado dito sa mic, but yan, sana mag-pick up ng konti. It's a very calming sound. And that's exactly what the BMW i4 can give you. It's a very calming vehicle. Alam ko yung itsura niya, pang masyadong bata, pang binata, meron kang fastback roof and all that. Pero once you get to try it out, ganda niya talaga. Relaxing. That's really the best word that I can use for this vehicle. But also, in the times na gusto mo siya i-drive like a proper BMW, lagay mo siya sa sport mode, bibigat ng todo itong manibela mo. And then, it has great handling. Now, the fact rin na electric vehicle siya, so lahat ng baterya mo nasa ilalim at yun yung mabigat, ang baba ng center of gravity mo. So, ang patag talaga ng kotse, pati sa mga kurbada, very great handling dito. Tapos yung power mo nga dito, sabi ko, it's not as much as the i4 M50, but it's still more than enough
you will still get kickback dito sa seat mo pag tinapak mo to agad. Syempre ayaw ko gawin dito kasi nasa mali tayong kalsada, but yeah, very fun vehicle overall. Suspension mo dito, may konting pagka matigas, pero hindi siya matagtag. It's a little bit firm lang, no? But hindi rin naman siya uncomfortable. So, yeah, that's what you get with the BMW i4 eDrive 35. Problem lang, wala kang advanced driver assistance system functions, not a single one. Wala ka man lang adaptive cruise control, wala kang rear cross traffic alert. So, normal cruise control lang meron ka, which is something I don't get din. Kasi, you know, when you're going for a car of this price, in-expect mo na kompleto eh. Pero pag bumili ka talaga ng BMW sa Pilipinas, maliban na lang kung yung mga top spec, yung mga BMW i7, most of them, wala talagang ADAS. So sana i-improve yan ng BMW Philippines in the future. So sa halagang 4,490,000 pesos, ang BMW i4 ay magpapasaya sa'yo. It will give you a very refined ride. At the same time, meron pa rin siyang lahat ng elements na makukuha mo sa isang BMW. Masarap i-drive, pinong-pino, and most importantly, very luxurious. Hindi ka talaga mabibitin dito. Pero in terms of sulit nga ba to? Well, wala naman akong masasabing sulit na luxury kasi wala namang sulit na luxury item, no? Pero pag i-compare mo kasi to doon sa na-review na natin dati na BMW i4 M50 na may halos doble na power, hindi ganun kalaki yung diferensya in terms of price. It's around 1.5 million pesos lang ang diferensya. I think when you're spending this amount of money, mag-upgrade ka na lang dun sa BMW i4 M50. Marami ka pang extra features katulad ng advanced driver assistance systems.